Alam mo yung pakiramdam na nakatayo ka lang doon, ilang metro lang ang layo sa kanya, amoy na amoy mo yung perfume niya, kitang-kita mo yung ngiti niya, pero para kang napako sa semento. Gustong-gusto mo siyang kausapin, pero ang tanging nagawa mo lang ay tumingin sa phone mo at magkunwaring may binabasa, habang ang totoo, pinagmumura mo na ang sarili mo sa loob ng utak mo dahil sa sobrang kaba. Masakit mabasted pero mas masakit yung what if. Uuwi ka sa gabi, hihiga ka sa kama at iisipin mo, ano kayang nangyari kung kinausap ko siya kanina? Ilang beses mo na bang pinalampas ang tadhana dahil lang hindi mo alam kung paano bumitaw ng unang salita? Sa video na to, hindi tayo mag-aaral ng mga linyang pangpelikula. Pag-uusapan natin kung paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na tumawid sa distansyang iyan at maging lalaking hinding-hindi niya malilimutan. Bago tayo mag-umpisa, i-click mo na yung like at subscribe button. Bakit? Kasi itong masterclass na to ay parang puzzle. Kapag may na-miss ka kahit isang step lang, kahit yung mindset shift or yung closing technique, malamang maging awkward lang ang usapan at masayang ang pagkakataon mo. Panoorin mo to hanggang sa huling segundo dahil sa dulo, ibibigay ko ang secret exit technique. Yung isang sentence na sasabihin mo para hindi ka magmukhang creepy kahit na basted ka na. Huwag mong iskip, huwag mong i-fast forward. Isipin mo na lang, ito na ang huling training na kakailanganin mo para hindi ka na habang buhay na maging observer lang sa gilid. Ready ka na bang maging main character sa sarili mong kwento? Let's dive in. Part 1. Ang Game Changer Mindset. Alam mo ba kung bakit ka nabubulol o nauubusan ng sasabihin kapag kaharap mo na siya? Hindi dahil wala kang kwentong tao, kundi dahil sa mindset mo. Sobra-sobra ang taas ng tingin mo sa kanya. Sobrang baba naman ang tingin mo sa sarili mo. Sa video na to, babaguhin natin ang internal software mo para kahit si Catriona Gray pa ang kaharap mo, hindi ka hihimatayin sa kaba. Simulan natin sa pinakapundasyon ng lahat. Kung gusto mong magbago ang takbo ng pakikipag-usap mo sa mga babae, kailangan mong baguhin ang software ng utak mo. Ang unang mindset shift, ikaw ang premyo. Maraming lalaki kasi, ang default mindset nila kapag may kaharap na magandang babae ay, sana magustuhan niya ako. O kaya, ano kaya ang dapat kong sabihin para hindi siya mabore sa akin? Mali. Kapag ganyan ang iniisip mo, automatic na talo ka na. Inilagay mo na agad ang sarili mo sa ilalim. Inilagay mo siya sa pedestal at ginawa mo ang sarili mong aplikante na nagmamakaawang matanggap. Ang dapat na mindset mo ay ito. Tignan natin kung magugustuhan ko siya. Hindi ka nag-a-apply ng trabaho. Bro, makinig ka. Hindi ka nag-a-apply ng trabaho rito na kailangan mo ng 5 years experience, resume at NBI clearance para lang makapasok. Nakikipagkilala ka lang. Ang daming lalaki na kung makapag-prepare sa date parang sasabak sa board exam. Sobrang kaba, sobrang ingat sa bawat salita. Relax ka lang. Gamitan natin ng kaunting logic at humor. Isipin mo, baka nga maganda siya sa picture, baka nga anghel ang mukha niya. Pero kilala mo ba talaga siya? Baka naman ang hilig niya ay mag-sharon ng pagkain sa handaan kahit hindi naman kanya yung balot, di ba? Or baka naman sa ganda niyang yan, hindi pala siya marunong mag-flush ng toilet? Or baka naman sobrang toxic pala ng ugali niya na mas malala pa sa traffic sa EDSA? Alamin mo muna bago mo sambahin. Imbes na isipin mo kung paano mo siya mapapa-oo, isipin mo kung pasa ba siya sa standards mo. Meron ka bang standards? Or basta may buhok at humihinga, go na agad? Pag ang frame mo ay ikaw ang judge, hindi mo na kailangang mag-isip ng pick-up lines. Kusang lalabas ang kumpiyansa mo dahil hindi ka natatakot na ma-reject. Dahil ikaw ang nag-e-evaluate kung karapat-dapat ba siya sa oras mo. Ang oras mo ang pinakamahalagang asset mo bilang lalaki. Huwag mong ibigay yan sa kahit sinong hindi pumasa sa interview mo. Ipakita mo na meron kang high standards. Panoorin mo kung paano siya ang magsisimulang mag-effort para makuha ang attention mo. Pangalawang mindset shift. Detach yourself from the outcome. The art of being unbothered. Ang pangalawang mindset shift na kailangan mong itanim sa utak mo ay ito. Detach yourself from the outcome. Sa madaling salita, huwag kang maging atat. Ang dahilan kung bakit nanginginig ang tuhod mo at nagbubuhol-buhol, ang dila mo kapag may kaharap kang magandang babae, dahil ang end goal mo agad ay maging girlfriend siya. Makuha ang number niya o mapauwi mo siya. Masyado kang nakafocus sa finish line na nakalimutan mo ng tumakbo ng maayos. Kapag ang kaligayahan mo o ang kumpiyansa mo ay nakadepende sa kung ba siya o hindi. At tinatawag natin yung outcome dependency.
At heto ang brutal na katotohanan. Kapag outcome-dependent ka, bumabaho ka. Umalingasaw sa iyo ang amoy ng desperation. At ang desperation, ang pinakamabisang insect repellent para sa mga babae. Nararamdaman nila yan kahit hindi mo sabihin. Para kang sales agent na pilit nagbebenta ng insurance. Sa taong ayaw naman bumili, nakakairita, hindi nakaka-attract. The reality check ang so what? Mentality. Kailangan mong magkaroon ng tinatawag nating abundance mindset. Isipin mo ang reality check na ito. Halos 8 bilyon ang tao sa mundo at mahigit 4 bilyon doon ay babae. Uulitin ko, 4 na bilyon. Kung hindi ka niya pansinin o kung i-reject niya ang alok mo, so what? Ang problema sa karamihang lalaki, nakakakita lang ng isang magandang babae sa kalsada o sa mall, iniisip na nila na siya na ang tadhana ko. Bro, hindi siya ang huling babae sa planeta. Kung hindi kayo nag-match o kung hindi siya naging interesado sa'yo, hindi ibig sabihin na pangit ka, pano ka, o wala kang kwentang lalaki. Ang ibig sabihin lang niyan, hindi siya ang tamang audience para sa brilliance mo. Parang ganito lang yan. Kung nagtitinda ka ng pinaka-premium na steak pero ang kaharap mo ay isang vegan, hinding-hindi siya bibili. Mali ba yung steak mo? Hindi. Sadyang hindi lang siya ang tamang customer. Maging stoic sa harap ng rejection. Kapag detached ka sa resulta, nagkakaroon ka ng kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagiging kalmado. Kapag wala kang pakialam kung anong isasagot niya, doon lumalabas ang tunay mong karisma. Mas nagiging natural ang biro mo, mas matikas ang tindig mo, at mas komportable kang kausap. Tandaan mo, ang lalaking kayang tumalikod nang may ngiti kahit na-reject ay mas alpha kaysa sa lalaking nakuha nga ang number pero mukha namang nagmamakaawa. Mula ngayon, pumasok ka sa anumang usapan na ang tanging layunin ay mag-enjoy at mag-observe. Hayaan mong ang resulta ang humabol sa iyo. Huwag ikaw ang humabol sa resulta. Pangatlong mindset shift. Peers not queens principle. Breaking the pedestal mentality. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng isang lalaki kapag nakaharap ang isang magandang babae ay ang pagtrato sa kanya na parang isang reyna o isang diyosa. Ang mindset na ito ang tinatawag nating pedestal mentality. Isipin mo ito. Kapag nilagay mo ang isang tao sa pedestal, otomatiko mong inilalagay ang sarili mo sa paanan nito. At kapag nasa taas siya at nasa baba ka, siyang ibang choice kundi ang tingnan ka ng pababa. Sa psychology, kapag masyado mong ino-overvalue ang isang tao, nararamdaman nila na hindi ka nila kapantay. At ang atraksyon, hindi iyan nabubuo sa pagitan ng isang idolo at ng kanyang fan. Ang atraksyon ay nabubuo sa pagitan ng dalawang magkapantay na tao. Kaya ang golden rule ay, ituring mo siyang kapantay. Huwag kang intimidated sa ganda. Kailangan mong intindihin na ang ganda ay isang visual attribute lang, hindi ito basehan ng moralidad, talino o halaga bilang tao. Maraming lalaki ang nawawala ang frame dahil lang sa makeup, maayos na pananamit, at maraming Instagram followers. Bro, tao rin yan. Nakakaramdam din yan ng kaba, nagkakamali at tulad mo. May mga insecurities din yan. Kapag tinrato mo siyang parang queen, binibigyan mo siya ng trabaho. Ang trabahong maging perfect sa paningin mo at nakakapagod yun. Pero kapag tinrato mo siyang ito ang tinatawag nating high-value confidence. Ipinapakita nito na ang value mo ay hindi nakadepende sa validation niya. Ang lalaking marunong mangasar, playful teasing, ay nagpapadala ng sub-communication message. I find you attractive but I'm not blinded by your beauty. I'm comfortable enough to treat you like a real person. Ito ang hinahanap ng mga babae. Isang lalaking hindi sila gagawing sentro ng mundo, kundi isang lalaking handang makipagsabayan sa kanila ng may dignidad at tapang. Be a peer, not a fan. Be the man she has to earn, not the boy waiting for her command. Pang-apat na mindset shift, the abundance mindset. Hindi mauubos ang pagkakataon. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang holy grail ng masculine psychology, the abundance mindset. Maraming lalaki ngayon ang biktima ng tinatawag nating scarcity mindset o ang pakiramdam na laging nauubusan. Pag na-reject sila ng isang babae o kahit hindi lang ma-replyan sa messenger, parang gumuho na ang buong mundo nila. Akala nila, yun na ang huling babae sa balat ng lupa na makakaintindi sa kanila. Iyan ang tinatawag nating onitis, isang sakit kung saan ang buong kaligayahan mo ay sinasabit mo sa isang tao lang. Bro, kailangan mong gisingin ang sarili mo.
Ang mundo ay hindi umiikot sa isang tao lang. Kapag ang mindset mo ay scarcity, magmumukha kang desperado, mahigpit, you're suffocating. Pero kapag mayroon kang abundance mindset, nagbabago ang iyong aura. Nagiging kalmado ka dahil alam mong anuman ang mangyari. Mayroon pang susunod, the reality check ang buffet ng buhay. Isipin mo ang reality check na ito. May mahigit 4 billion na babae sa mundo. Kung hindi kanya gusto, o kung sinabi niya nga kaibigan lang tayo, it's her loss, hindi sa'yo. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa pag-iisip kung anong mali sa'yo. Isipin mo na lang parang buffet ang buhay. Kung ubos na yung shrimp, huwag kang maupo sa sahig at umiyak. Tumayo ka, kumuha ka ng plato, dahil marami pang steak, pasta, at dessert sa kabilang side ng table. Ang problema kasi sa'yo, masyado kang nakafocus sa isang ulam na ayaw naman sa panlasa mo, habang hindi mo napapansin na merong 5 iba pa sa likod mo na naghihintay lang na mapansin mo sila. Ang lalaking may abundance ay hindi naghahabol. Siya ay pumipili. Humor tip, hindi siya oxygen. Heto ang kailangan mong tandaan para hindi ka masyadong seryoso. Huwag mong iyakan ang isang no kung may mahigit 3.9 billion ka pang pwedeng makilala. Isang maliit na fraction lang siya ng populasyon ng mundo. Hindi siya ang oxygen mo, bro. Hindi titigil ang pag-ikot ng mundo at lalong hindi ka mamamatay kapag hindi ka niya nireplyan o kung sin lang ang inabot mo. Kapag naramdaman ng isang babae na hindi ka attached sa atensyon niya, na kaya mong mabuhay at maging masaya kahit wala siya doon ka mas lalong nagiging attractive. Ang abundance mindset ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na sabihing, "Next!" Nang may ngiti sa iyong mga labi. Huwag kang maging lalaking nagmamakaawa para sa mumo. Maging lalaki ka na alam ang halaga ng sarili niyang hapagkainan. Part 2. The Smooth Approach. Imagine this. Nakita mo na yung pinakamagandang babaeng nakita mo sa buong linggo mo. Gusto mong lumapit pero ang nasa isip mo, baka mapahiya ako o baka magmukha akong creepy. Bro, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi ang mapahiya, kundi ang hindi man lang sumubok. Sa video na to ituturo ko sa iyo ang 2 paraan para lumapit, ang cold approach at ang warm approach. Isang mabilisang banat at isang dahan-dahang diskarte. 1. The cold approach, the bomba technique. The 3-second rule mastery. Ang cold approach o ang bomba technique ay ang sining ng pakikipag-usap sa isang babaeng total stranger. Ibig sabihin 0 connection kayo. Hindi mo siya kakilala. Hindi kayo magka-mutual friends at posibleng wala pang eye contact bago ka lumapit. Ito ang pinaka-nakakatakot na level para sa karamihan. Pero ito rin ang naghihiwalay sa mga top-tier men. Sa mga lalaking hanggang swipe lang sa Tinder. Dito kailangan mong gamitin ang 3-second rule. Ang rule na ito ay simple. Sa oras na makita mo siya, mayroon ka lang 3 segundo para kumilos. Kapag lumampas ka sa 3 segundo, magsisimula ng mag-overthink ang utak mo. Kakabahan ka na. Iisipin mo na ang posibleng rejection at magmumukha ka ng creepy dahil nakatitig ka lang sa malayo habang nag-aalinlangan. Ang bomba technique ay tungkol sa pag-atake bago ka papigilan ng sarili mong takot. Ang goal, maipakita agad na wala kang masamang intensyon. Unang hadlang sa cold approach ay ang survival instinct ng babae. Sa mundo ngayon, ang unang iniisip ng babae kapag may lumapit na stranger ay, ano ang kailangan nito? Hold-upper ba ito? Scammer o manyakis? Kaya ang goal mo sa unang 5 segundo ay i-disarm ang kanyang depensa. Kailangan mong magmukhang high value pero non-threatening. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging diretso pero polite. Huwag kang magpaligoy-ligoy o magtanong ng oras kung alam nyo namang pareho. Kayong may cellphone. How to do it? Gamitin mo ang honesty. Lumapit ka ng may tamang distansya. Huwag pasok sa personal space agad at sabihin, "Hi, I know this is random, pero nagandahan lang talaga ako sa style vibe mo kaya gusto ko lang mag-hello. I'm your name." Sa pag-amin mo na random ang ginagawa mo, ipinapakita mo na aware ka sa social situation. At dahil pinuri mo ang style niya, effort imbes na katawan niya, nagmumukha kang disente. Humor tip, huwag kang maging solicitor. Heto ang pinaka-importanting paalala. Huwag kang lalapit na parang manghihingi ng pirma para sa petisyon o parang nag-aalok ng credit card sa mall. Yung ibang lalaki, sobrang stiff at seryoso na parang may dalang folder ng insurance. Maging chill ka lang. Ang body language mo ay dapat nagsasabing, "I'm just a guy who saw something he liked and decided to say it." Isipin mo na parang kinakausap
Mulang ang isang matagal na kaibigan na ngayon mo lang uli nakita. Kapag relax ka, magiging relax din siya. Tandaan, sa cold approach, hindi ang line mo ang nagpapanalo sa'yo, kundi ang energy na dala mo. Kung kampante ka kahit anong sabihin mo, magiging music yan sa tenga niya. 2. Warm approach, the sniper setup. The strategy of familiarity and presence. Kung ang bomba technique o cold approach ay parang pagtalon sa bangin ng walang parachute, ang warm approach naman ay ang tinatawag nating sniper setup. Ito ang pinakamabisang paraan kung ikaw ay nagsisimula pa lang o kung medyo mahiyain ka pa. Sa strategy na ito, hindi ka basta-basta sumusugod. Sineset up mo muna ang battlefield. Ang goal ay warm up ang paligid para kapag bumuka na ang bibig mo, hindi na siya magulat. Sa madaling salita, pinapagaan mo ang sitwasyon para sa inyong dalawa. The power of eye contact ang anchor ng attraction. Bago ka lumapit, kailangan mong humanap ng pagkakataon na mag-cruise ang tingin niyo. Ito ang pinaka-critical na bahagi. Kapag tumingin siya sa'yo, huwag kang iiwas na parang nakakita ng multo o parang nahuli kang nagnanakaw. Ang pag-iwas ng tingin ay senyales ng submissiveness o takot. Ang kailangan mong gawin, panatilihin ang tingin ng 1 segundo. Ngumiti ka ng bahagya. Gamitin mo ang half smile, yung tipong I see you vibe. Huwag yung joker smile na hanggang tenga dahil magmumukha kang baliw o serial killer. Ang matikas na eye contact na may kasamang tipid ng ngiti ay nagsasabing, I am a confident man and I am acknowledging your presence. The proximity, positioning for the win. Pagkatapos ng eye contact, huwag kang susugod agad. Gumamit ka ng proximity. Muesto ka sa malapit niya pero huwag yung nakadikit na para kang anino. Kung nasa bookstore siya, tumingin ka rin ng libro sa parehong section o sa malapit niya. Kung nasa coffee shop, humanap ka ng upuan na nasa line of sight niya. Ang layunin nito ay maging pamilyar ang presensya mo sa paningin niya. Ang human brain ay may safety mechanism. Mas nagtitiwala tayo sa mga bagay na nakita na natin dati. Kapag naging bahagi ka na ng background niya sa loob ng ilang minuto, umababa ang kanyang depensa. The benefit breaking the stranger danger barrier. Bakit ito ang sniper setup? Dahil kapag kinausap mo na siya, hindi ka na total stranger na bigla na lang sumulpot mula sa kawalan. Sasabihin ng utak niya, siya yung nakita ko kanina nang ngumiti nakatayo. Dun, nabasag. Mo na ang stranger danger barrier. Nang hindi ka pa nagsasalita, mas mataas ang success rate nito dahil ang vibe mo ay hindi na intruder, kundi isang taong bahagi na ng kanyang kasalukuyang environment. Ang warm approach ay tungkol sa pagiging strategic. Hindi mo kailangang maging pinakagwapo sa loob ng kwarto. Kailangan mo lang maging lalaking may pinakamatikas na presensya. Kapag nakuha mo na ang non-verbal approval niya, ang paglapit mo ay hindi na magmumulang panggugulo, kundi isang natural progression ng inyong interaction. 3. Body language and the escape route. The psychology of non-threatening presence. Maraming lalaki ang nakatutok lang sa kung ano ang sasabihin nila, pero nakakalimutan nila na bago pa bumuka ang bibig nila, nakapagbigay na ng desisyon ang utak ng babae base sa kanilang body language. Sa larangan ng atraksyon, how you stand speaks louder than what you say. Kung ang katawan mo ay stiff o matigas, kung ang mga balikat mo ay nakataas hanggang tenga, at kung ang mga kamao mo ay nakakuyom, ipinapakita mo na ikaw ay kabado o agresibo. Ang kaba, nakakahawa yan. Ang unang rule, relax your shoulders. Kapag bagsak at relax ang mga balikat mo, nagpapadala ka ng signal na ikaw ay komportable sa sarili mong balat. Ang isang lalaking relax ay nagpaparamdam ng seguridad sa mga tao sa paligid niya. Huwag kang humarap ng diretso, squarely, na parang makikipag-away. Tumayo ka ng bahagyang nakaanggulo, diagonal, para hindi ka magmukhang blocking sa daraanan niya. The false time constraint ang sikreto ng escape route. Heto ang pinaka-importanting technique para hindi ka magmukhang creepy o pilit. Ang false time constraint. Ang pinakamalaking takot ng isang babae kapag may lumalapit na stranger ay ang matrap sa isang awkward at boring na usapan na hindi niya alam kung kailan matatapos. Kapag naramdaman niyang wala kang balak umalis, nagtatayo siya ng pader, defensive wall. Paano mo ito babasagin? Bigyan mo siya ng escape route sa simula pa lang. Gamitin mo ang linyang, Hey, I have to meet a friend in a bit. Paalis na rin ako, pero I just wanted to ask. Say. Bakit ito magic?
Kapag narinig niya na paalis ka rin agad or may tatapusin ka lang, automatikong magre-relax ang utak niya. Sasabihin ng subconscious niya, okay, sandali lang to. Hindi ako matratrap dito. Dahil alam niyang may ending ang usapan, mas magiging open siya na makipagpalitan ng salita sa'yo. Hindi na niya kailangang mag-isip ng palusot para iwan ka dahil ikaw na mismo ang nagsabi na may lakad ka. Ang false time constraint ay nagpapakita rin na ikaw ay isang busy man. Ipinapakita nito na ang buhay mo ay hindi lang umiikot sa paghahanap ng babae. Mayroon kang misyon, mayroon kang mga kaibigan, at mayroon kang schedule na sinusunod. Ang lalaking limited, ang oras ay mas mataas ang value kaysa sa lalaking mukhang may buong araw para lang tumambay at mangulit. Sa pagbibigay mo sa kanya ng pagkakataong makatakas, mas lalo mo siyang binibigyan ng rason na manatili at makinig sa'yo. Part 3. The Conversation Flow and Deep Connection Secret. Aminin natin, ang hirap buhatin ng conversation kung ikaw lang ang kumakayod. Yung feeling na nag-effort ka ng paragraph pero, okay lang ang reply niya? Mas masakit pa sa breakup, di ba? Pero alam mo ba kung bakit? Kasi baka ang focus mo ay mag-isip ng sasabihin sa halip na kilalanin ang kausap mo. Sa video na to, ituturo ko ang psychological secret para hindi lang siya basta sumagot, kundi ma-excite siyang kausap ka. The Golden Rule, her favorite topic. The dopamine connection. Maraming lalaki ang may maling akala na para makuha ang atensyon ng isang babae, Kailangan nilang maging isang walking resume. Ibinibida ang kotse, ang posisyon sa trabaho, ang laki ng muscles, o ang dami ng bansang napuntahan. Pero heto ang first secret na dapat mong itanim sa utak mo. Ang paboritong paksa ng bawat tao ay ang kanilang sarili. Huwag mong subukang i-impress siya sa pamamagitan ng pagbuhat ng sarili mong bangko. Totoo lang nakakabore ang lalaking walang ibang bukang bibig kundi ako ito. Ito ang nagawa ko. At ganito ako kagaling. Mas may impreso siya sa'yo kung gaano ka kainteresado sa buhay niya kaysa sa kung gaano ka kainteresado na ipagmalaki ang buhay mo. Imbes na ikaw ang bida, gawin mo siyang star ng usapan. Ang agham ng atensyon, bakit ito epektibo? Ayon sa psychology, kapag ang isang tao ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga pangarap, hilig, opinyon at karanasan, naglalabas ang kanyang utak ng dopamine, ang feel-good, chemical na nauugnay sa reward at pleasure. Kapag ikaw ang taong nagtatanong at nakikinig ng mabuti, ikaw ang maya-associate ng utak niya sa masarap na pakiramdam na yon. Para kang nagbibigay ng emotional drug nang hindi mo alam. Sa madaling salita, mas mag-e-enjoy siyang kausap ka dahil masarap sa pakiramdam ang mapansin at mapakinggan. How to be a master listener. Di ito tungkol sa pagtatanong na parang nag-i-interview sa pulis, e.g., taga saan ka? Ilang taon ka na? Ang layunin ay magtanong ng open-ended questions na magpapakwento sa kanya. Imbes na tanungin siya ng mahilig ka ba mag-travel? Or na masasagot lang ng yes o no, itanong mo, ano ang pinaka-memorable na trip na nagawa mo? At bakit yun ang nagustuhan mo? Kapag nagkwento siya, makinig ka sa mga keywords na binabanggit niya. Kung binanggit niyang mahilig siya sa aso, mag-follow up ka tungkol doon. Ipakita mo na hindi ka lang naghihintay ng turn mo para magsalita, kundi talagang pinoproseso mo ang sinasabi niya, the star effect. Kapag ginawa mo siyang star ng usapan, binibigyan mo siya ng bihirang regalo. Ang pakiramdam na siya ay mahalaga. Sa mundong puno ng mga taong gustong maging bida, ang lalaking marunong magbigay ng spotlight ay kakaiba at kakit-akit. At heto ang twist. Habang mas marami siyang naibabahagi sa'yo, mas nararamdaman niyang invested siya sa'yo. Kaya sa susunod na makikipag-usap ka, itikom mo muna ang bibig mo tungkol sa mga achievements mo. Hayaan mong siya ang magbukas ng kanyang mundo at panoorin mo kung paano kanya hahanap-hanapin dahil sa presensya mong nagpaparamdam sa kanya na siya ay espesyal. Listen to hear, not to respond. The depth of presence. Ito ang sakit ng maraming lalaki, lalo na yung mga masyadong tutok sa diskarte o sa mga napapanood nilang pick-up lines. Habang nagsasalita ang babae, hindi sila talaga nakikinig. Ang utak nila ay busy sa paggawa ng susunod na banat, susunod na punchline, o kung paano nila ibabalik ang usapan sa kanilang sarili. Ang resulta, nawawala ang tunay na connection. Nararamdaman ng babae kapag hindi ka present. Para kang nakikipag-usap sa isang computer, program na naghihintay lang ng input para maglabas ng pre-programmed na sagot. The shift, listen to hear. Kailangan mong baguhin ang daloy ng komunikasyon mo.
Makinig ka para maintindihan siya. Listen to hear. Kapag nagsasalita siya, damhin mo ang emosyon sa likod ng mga salita niya. Bakit niya kinikwento ito? Ano ang mahalaga sa kanya sa sandaling ito? Huwag kang magmadaling sumagot. Maraming lalaki ang takot sa dead air. Kaya pilit nilang pinuputol ang momentum ng babae para lang makapagsalita. Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kalaban. Ito ay kagamitan. Ang paghinto ng 2 o 3 segundo matapos siyang magsalita ay nagpapakita na seryoso mong pinag-isipan ang sinabi niya. The smooth response. Minsan, ang pinaka-smooth na response ay hindi isang matalinong banat, kundi ang simpleng pag-acknowledge sa sinabi niya bago ka mag-react. Gamitin ang mga linyang tulad ng, I can see why you felt that way. Oh, that's an interesting perspective. Tell me more. Kapag naramdaman niyang narinig at intindihan siya, mas magiging malalim ang tiwala niya sa iyo. Ang lalaking nakikinig ng may focus ay nagpapakita ng dominance and patience. Ipinapakita mo na hindi ka desperadong mag-impress, kundi ikaw ay isang lalaking may sapat na kapanatagan para pahalagahan ang mundo ng ibang tao. Sa huli, hindi niya maaalala ang bawat salitang sinabi mo, pero hindi niya makakalimutan ang pakiramdam na naintindihan siya ng isang tunay na lalaki. The Active Listening Hacks Master Communicator Guide. Ang layunin dito ay iparamdam sa kanya na ikaw ang pinaka-interesting na lalaking nakausap niya. Hindi dahil sa dami ng kwento mo, kundi dahil sa lalim ng pakikinig mo. Hack 1. The Parrot Technique, Keyword Mirroring. Huwag mong ulitin ang buong sinabi niya. Ulitin mo lang ang huling 2 to 3 keywords sa paraang patanong. Ito ay parang pagbibigay sa kanya ng go signal para magkwento pa siya. Abe, sobrang nakaka-stress talaga sa opisina kanina. Ikaw? Nakaka-stress kanina? With a calm, curious tone. Resulta, magpapatuloy siya sa pagkwento ng hindi mo kailangang mag-isip ng bagong topic. Pinapakita nito na nakafocus ka sa detalye. Hack 2. The Labeling Strategy, Emotion Validation. Ito ang sining ng pagbabasa sa nararamdaman niya. Imbes na magtanong ng bakit, bigyan mo ng label ang nararamdaman niya. Siya, kukwento tungkol sa away nila ng kaibigan niya. Ikaw. It seems like you really value loyalty and you feel let down. Resulta, sasabihin niya sa sarili niya, wow, naintindihan niya ako. Ang pag-label sa emosyon niya ay nagtatanggal ng tensyon at bumubuo ng instant trust, rapport. Hack 3. The 5-second pause, the authority silence. Kapag natapos siyang magsalita, huwag kang sasagot agad. Bilang ka ng 1 hanggang gaum sa isip mo habang nakatingin sa mga mata niya. Bakit? Ang katahimikan ay nagpapakita ng kontrol. Ang mga beta o kabado ay gustong punan agad ang katahimikan dahil mailap sila. Pero ang isang alpha ay komportable sa silence. Resulta, madalas, dahil sa katahimikan mo, magpapatuloy pa siya sa pagkwento at maglalabas ng mas malalim na impormasyon o sikreto dahil gusto niyang punan ng gap. The follow-up and emotion topics. Breaking the logic barrier. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki sa pakikipag-usap ay ang pagtrato sa usapan na parang isang data gathering o survey. Masyado silang nakafocus sa facts. Ang problema sa facts? Nakakabore ito. Ang facts ay pambata, ang emosyon ay pangmatanda. Kung ang tanong mo ay laging tungkol sa saan, kailan at ano, para kang pulis na gumagawa ng report o HR na nag-i-interview ng aplikante. Heto ang golden rule. Huwag kang mag-focus sa facts, mag-focus ka sa emotions. Beers, the contrast, fact-based versus emotion-based. Pag-isipan mo ang pagkakaibang ito kapag tinanong mo ang isang babae ng kailan ka nag-start sa work mo o ano ang posisyon mo sa opisina, ang isasagot niya ay maikli at factual, walang kuryente, walang spark. Bakit? Ginagamit lang niya ang lohika niya para sumagot. Pero subukan mong gamitin ang emotion-based approach. Ano ang pinaka-favorite mong part sa trabaho mo? Yung tipong kahit pagod ka na or bad trip ang boss mo, napapangiti ka pa rin kapag ginagawa mo yon? Nakikita mo ang pagkakaiba? Dito pinipilit mo siyang mag-isip ng isang masayang alaala o pakiramdam. Dinadala mo siya sa isang emotional state. Kapag ang isang babae ay nagsimulang magbahagi ng kanyang nararamdaman sa iyo, doon nagbubukas ang pinto ng tunay na atraksyon. The deep dive ang sining ng follow-up. Heto ang sikreto ng mga master communicators. Huwag kang tumalon sa ibang topic agad. Ang mga bano sa usapan
Kapag nakakuha na ng sagot, magtatanong agad ng bagong paksa. E.g., okay. Anong paborito mong pagkain? Huwag mong gawin yon. Papagod ang utak niya sa kakasubok sumunod sa jumping topics mo. Imbes na lumipat, halukayin mo yung nararamdaman niya tungkol sa sinabi niya. Kung sinabi niyang masaya siya sa pag-aalaga ng aso, itanong mo, anong meron sa mga aso na hindi mo nakikita sa mga tao? O paano nabago ng aso mo ang pananaw mo sa pag-aalaga? Kapag emosyon ang pinag-uusapan, hindi nauubos ang kwento. Bakit? Dahil ang emosyon ay walang katapusan. Facts ay may deadline, pero ang nararamdaman ng isang tao ay parang isang balon na walang ilalim. Kapag naging expert ka sa paghukay ng emosyon, hindi mo na kailangang mag-isip ng scripts. Dahil ang bawat sagot niya ang magbibigay sa iyo ng susunod na itatanong. Ipakita mo na interesado ka sa bakit at paano, hindi lang sa ano at kailan. The humor,